sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon is The Light Has Dawned. Tayo po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 4 verse 16. At buksan po natin ang ating pusong isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Or sa Tagalog, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng malilinim na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Teaching number 1, Jesus is the light of the world. Si Jesus ay inilalahan tulad sa liwanag na sumisikat tuwing umaga na nagbibigay ng bagong pag-asa at simula. Siya ang gabay na nagdadala ng kaliwanagan sa buhay ng tao. Teaching number 2, Jesus reveals truth against lies. Ang liwanag ni Jesus ay nagbubunyag ng katotohanan at nagpapakita ng tama mula sa mali. Hindi kayang tago ng kasinungalingan ng sarili sa harap ng kanyang liwanag. Ang kanyang mga salita at turo ay tumutulong sa atin na maunawaan ang katotohanan. Teaching number 3, Jesus has victory over darkness. Si Jesus ay nagtagumpay laban sa kadiliman. Ang kadiliman ay sumisimbolo ng kasalanan, kasamaan at kawalang pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus at tagumpay, sa kanyang muling pagkabuhay, natalo ni Jesus ang lahat ng anyo ng kadiliman. Pinakita niya na siya ang may kapangyarihan laban sa anumang sumisira sa tao at sa kanya ay matatagpuan ang tunay na tagumpay. Application number 1, be a follower who walks in the light. Maging tagasunod na lumalakad sa kabutihan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na mamuhay sa liwanag na dulot ng Diyos. Ibig sabihin nito, iwasan natin ang kasalanan at ipamuhay ang mga aral ni Kristo sa ating pang-araw-araw na gawain. Application number 2, do not live in a line of being a Christian while living in darkness. Huwag na mamuhay sa kasinungalingan ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang isang pagkakakilanlan. Kailangan ipakita ito sa gawa. Huwag magpanggap na sumusunod ang kay Kristo kung namumuhay pa rin sa kasalanan at kasamaan. Application number 3, bring others to the light. Ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ang isa sa mga tungkulin ng tagasunod ni Kristo ay magbahagi ng kanyang liwanag sa iba. Huwag natin itago ang ating pananampalataya, sa halip hikayatin ng iba na makilala si Jesus at ang kanyang mga salita. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.